Sino siya? Si Chloe yun. Isang model na walang pangalan. Nakapangapit lang kay Ginoong Marco. Kaya nakakasama siya sa mga party ng social circle natin. Usang gala lang siya na pinulot ni Boss Marco, 3 taon na ang nakalilipas. Makasalubong mo ang isang binabayarang babae, na tulad niya ay malas lang talaga. Hindi ko alam kung anong klaseng swerte meron siya. Hanggang ngayon, kumakapit pa rin siya kay Boss Marco. Nandito na si Boss Marco. Boss Marco, naghalo ako ng inumin para sa'yo. Tamang-tama ang lakas. Hindi masasaktan ang tiyan mo. Ginoong Marco, tara, usap tayo. Ako na. Sige, wag mo akong intayin. Narinig mo na ba? Magpapakasal si Boss Marco sa pamilyang Locke. Malamang hindi na magtatagal bago niya itapon yan. Marriage Alliance. Isang napakataas na presyo. Nag-antay ako ng 3 taon, 1,905 araw. Nagtagumpay ako. Magkano ba talaga ang kaya mong kitain bilang modelo? Samahan mo ako ngayong gabi para masaya tayo. Bibigyan kita ng 20,000. Bitawan mo ako! Bitawan! Boss Marco. Boss Marco, Boss Marco, sagipin mo ako. Boss Marco. Ayoko rin maging ibon na nakakulong, pero may pangarap din ako. Gusto kong mag-aral ng sining sa ibang bansa. May chismis na palit ng girlfriend si Boss Marco kada 30 araw. At ang bawat ex ay nakakatanggap ng napakalaking bayad sa breakup. Babaeng mapagsamantala. Maganda. Eleganteng-elegante. At may dignidad si Miss Locke. Paano mo makukumpara ang isang probinsya namong tulad mo sa kanya? Gumamit nga ako ng ilang paraan para maging girlfriend ni Boss Marco. Pero teka, magkakabisa lang yon kung kinilala ni Boss Marco. Sunduin mo ako sa kotse. Palagi siyang malamig sa akin, maliban na lang sa kama. Kaya bakit hindi pa niya ako iniwan? 3 taon, 3 buong taon, maaaring may 2 na akong anak ngayon. Nandito ka na pala. Nena, kung hindi ako nagkataong nabuhay muli,
Hindi ko malalaman na pagkatapos mong kunin ang pera sa breakup na ibinigay ko sa iyo, agad-agad kang sumugod sa yakap ng kapatid ko. Ako ang nagtatapos ng relasyon. Walang sino mang makakapaglaro sa akin. Magandang umaga, Boss Marco. Pusong itlog, medium ang luto. At gatas. Espesyal ang paghahanda ng gatas na ito. Marami kang ininom kagabi. At napagod ka ng husto. Kailangan mong alagaan ng mabuti ang tiyan mo. Siguro, pagod na pagod ka na. Kinising mo ako buong gabi. Mas pagod pa ako kaysa sa iyo. Alas 7, ngayong gabi. Hapunan. Ipapadala sa iyo ni Leo ang lokasyon. Sige, ako'y darating ng maaga. Alas 7 ngayong gabi, ang aking pagre-retiro. Pagod na pagod ako. Buong umaga akong naglilingkod sa kanyang kamahalan, ni hindi pa ako nakakainom ng tubig. Ang maging nobya niya. Mukhang nakakapagod. Anong nobya? Parang empleyado lang ako. Tingin ko sa kanya ay boss ko. Binibigyan niya ako ng komportableng buhay. Kumpara noong ako'y modelo, kumikita lang ng 100 bawat araw at palagi lumalaban sa mga manyakis. Mas mabuti ito. Pero magre-retiro na ako ngayong gabi. Chloe, narinig ko. Mag-aasawa na raw si Boss Marco. Huwag kang masyadong malungkot. Ang mga taong katulad niya ay galing sa ibang mundo. Malungkot? Saan mo nakikita yon? Masaya na masaya ako. Matapos ang lahat ng peking chismis ng hiwalayan, nakuha ko rin ang totoo. 1,966 na araw. Alam mo ba kung paano ko ginugol? Ang 1,966 na araw na iyon. Masyado kang masaya. Siyempre naman, kapag nakuha ko na ang separation pay, sa wakas ay makakapunta na ako sa art school sa France. Nasa isip mo pa rin ba si Xavier? Mag-abroad ka para habulin siya? Binibining Sofia, ang mga damit na ito ay nasa iyong karaniwang estilo. Kukunin ko. Ito. Boss Marco, Huli ka ng 10 minuto. trapiko. Gago, kagabi, halos dikit ka sa akin. At ngayon, bumalik ka sa pag-iwas. Walang ekspresyon na tingin. Stranger ba ako? Babae mo ako? Kaya, Boss Marco, inaya mo ako ngayon. Anong meron? Gusto mo ng steak, di ba? Pagkatapos kumain, mag-usap tayo. Kailan pa naging ganito ang gago na ito sa kung ano ang gusto kong kainin? Hindi niya ako kailanman isasama kumain ng sadya. Ito talaga ang huling pagkain. Hapunan ng paghihiwalay. Tulungan kita. Wag. Pupunta ako sa CR. Ang gago, hindi pa rin binabanggit ang breakup, pero malapit na akong maging malaya. Sa wakas, malapit na akong makawala sa maselang, moody na boss ko. Babe, ano?
Nakuha mo ba ang pera para sa breakup? Boss Marco. Ano na namang problema niya? Anong nangyayari, Boss Marco? Hindi mo ba gusto ang steak? Pwede kong papapalitan ng chef. 1,076 na araw. Minamaliit ko pala ang galing mo sa pag-arte. Totoo naman, hindi kasing sarap ng luto mo. Nagustuhan mo ang luto ko, Boss Marco? E di lulutuan na lang kita palagi mula ngayon? Wala nang mula ngayon, Lolo. Paalam, Boss Marco. Ngayong gabi, lalayag na ako. Mabuti. Alam mo na pala lahat ng gusto ko. Ano? Ayaw mo? Siyempre, hindi. Ang paglilingkod sa'yo, Boss Marco, ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Lubos akong handa. Ganoon ba? Mabuti kung ganoon ang iniisip mo. Mabuti nga. Alam mo, sa lahat ng mga taon, kahit ano ang isipin ng iba, malinaw na malinaw ang katapatan ko sa'yo. Nag-effort pa ako na mag-aral ng pagluluto sa isang chef para lang mas mapaglingkuran ka. Para mag-guilty siya at makakuha ako ng mas maraming pera? Basta handa ka. Kaya mula ngayon, ang 3 kain ko sa isang araw ay responsibilidad mo na. Masaya ka ba? Ang tulis ng kutsilyong ito, ang sakit gamitin. Boss Marco, inimbita mo akong kumain? Ano ba talaga ang dahilan? Sa totoo lang, wala naman masyado. Gusto ko lang sabihin sa'yo na simula ngayon, lilipat na ako sa parke ng pagkakaisa para tumira kasama mo. Ano ibig mong sabihin? Hindi ba tayo maghihiwalay? Maghihiwalay? Kailan ko ba sinabing dapat tayong maghiwalay? Paano naman yung napagkasundo ang kasal mo? Hindi mo naman mukhang masyadong masaya tungkol dito. Dahil mahal na mahal mo ako, hindi ka magkakaproblema, di ba? Siguro, dahil napakabait ko, kaya gusto niya akong panatilihin sa tabi niya. Anong nangyari kay Binibining Sofia? Napakamahal ka ni Binibining Sofia noon. Noong inaalagaan ka niya, hindi siya umiinom. Lalo na ang maunang makatulog. Nawalan siya ng isang bagay. At nalulungkot siya dahil doon. Mahalaga ba yon? Kaya pala siya nalulungkot. Ma, Jude, narinig kong bumalik ka na. Kailan mo ba plano na ayusin ang pagkikita ninyo ng pamilya Locke? Si Binibining Reyes ay naghintay sa'yo ng ilang taon. tanggihan mo sila. May sarili akong plano. Hindi mo ba gusto si Binibining Reyes? Sino ba ang gusto mo? Ang mga Joe? Ang mga Lin? O ang mga Jao? Huwag mong sabihing may babaeng nakapang-akit sa'yo sa labas? Sino ba ang may kakayahang makaakit sakin? Tama na. May sarili akong plano. Bakit? 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 3 taon na, hindi pa rin kami naghihiwalay. Ano ba talaga itong nakakainis na pang-akit na meron ako? Isang mayamang playboy na tulad niya dapat matagal nang nagsawa. Hindi, kailangan ko ng bagong estratiya. Dapat kong pasukain siya sakin sa lalong madaling panahon. Para siya ang makipaghiwalay sakin.
Hindi ako ganyan dati. Ang unreasonable ko. Bigla-bigla na lang pumasok sa opisina at ginambala si Jude sa trabaho. Boss Marco, narito ang mga titulo ng ari-arian na ipinapaghanda ninyo para sa lugar ni Binibining Sofia sa Parke ng Pagkakaisa. Ipapadala ko na ba sa kanya ngayon? Hindi na kailangan. Napagtanto ko na hindi siya interesado sa mga material na bagay. Gusto ko yun. Ay, nakatulog pala ako. Ang late na pala. Ang tagal kong nakatulog. Ay, ano to? Wala yan. Hindi wala. Gago. Boss Marco, naalala ko lang, may plano ako sa isang matalik na kaibigan na mamili ngayong araw. Hindi ko na kayo istorbo sa trabaho. Gago talaga, nagloloko sa akin. Hintayin mo lang. Ipagkalat mo ang salita. Walang dapat tumanggap ng anumang bagay mula kay Binibining Sofia para ibenta. Hindi ko pa narinig dati na nagbebenta ng gamit si Binibining Sofia. Hindi niya ginagawa dati. Pero ngayon, iba na. Ang tanga-tanga ng babaeng yon. Yan lang ba ang kaya niya? Bini-bini, pwede ba ninyong tulungan kaming ibenta ang mga bag na ito para sa pera? Paumanhin. Hindi namin pwedeng tanggapin. Ang mga bagay na regalo ni Ginoong Marco ay hindi namin magawang tanggapin. At hindi lang kami. Walang may lakas ng loob na tumanggap. Hindi ba? Ang gago mong Jude nag-utos sa inyo, di ba? Tumigil ka nga. Buisit, hindi ba dapat gwapo, mayaman, at mapagbigay si Boss Marco? Bakit ganun? Bakit? Bakit nga? Ayaw nga niyang ipagbili ko ng cash yung bag. Baka naman, fake na Boss Marco yung jowa ko? So, anong plano mo ngayon? Ito yung lugar na susunod sa plano ko. Ang susunod na hakbang. Hoy, sandali lang. Naku, nandito tayo para gumastos. Sabi ko sa'yo, ito yung club na may pinakamagagandang lalaking modelo sa River City. At ito rin ang pinakamahal. Sa pamamagitan ng pag-swipe sa credit card ng lalaking yon, ayan na. Gusto kong malaman niya na hindi na ako yung maselang bulaklak na yon. Para hindi na niya ako gusto at makalayas na ako rito. Magandang ideya. Swipe na ng card. Bakit kaya tumatawag ang sugar daddy ko? Kumusta, Boss Marco? Jude, nakalimutan mo bang dalhan ako ng tanghalian? Basta't gusto mo lang. Mula ngayon, ang 3 kain ko sa isang araw ay responsibilidad mo na. Abala ko. Wala akong oras. Hello? Masama ang signal. Hello? Hello? May sasabihin ako sa'yo. 3 taon, sunod-sunuran lang ako sa kanya. Parang asong alaga niya. Kaya nga, akala niya pwede niya akong apihin. Malamig at walang pakialam. Simula ngayong araw, ako ay hindi na ang dating ako. Ang maliit na soro ay tumutubo na ng pangil. Assistant Lynn, alamin mo para sa akin kung nasaan si Jude. Boss Marco, ang supplementary card mo ay ginamit lang para gumastos ng $300,000 sa Kowloon Club. Hinala ko si Binibining Sofia ay nandoon siguro ngayon. Mabuti. Ihanda mo ang sasakyan. Sigurado ka bang okay lang ito? Ano bang pwedeng mangyari? Sasaktan ba niya ako o ano? Bukod pa riyan, sa mga sitwasyong ganito, kayo ang nawawalan ng mukha, di ba? Sa pinakamasama, paalisin niya ako. Tagay, mag-inuman tayo. Sige. Tagay. Tigilan, Vice Squad! Nandito kami para mag-raid.
Pasensya na, Boss Marco. Gusto ko lang lumabas at magsaya kasama ang kaibigan ko. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang resulta. Masaya? Boss Marco, nahiya ako sa'yo. Nahihiya na ako na manatili sa tabi mo. Totoo. Kung hindi ako tinawag ng Enforcement Bureau ngayong araw, hindi ko talaga malalaman kung gaano ka pasaway. Malinaw na si Boss Marco ang nag-ulat sa enforcement team. Nagkamali ako. Parusahan mo ako. Paalisin mo na lang ako. Bilisan mo. Totoo. Nararapat kang maparusahan. Kaya ang parusa na sinasabi mo ay hindi ako makabangon sa kama. Sa loob ng 3 araw, tama ba? Bumalik na si Xavier Locke. Nakuha ko na. Pupunta ako sa pagtitipon ng maaga. Mukhang hindi sapat ang parusa kagabi. Iniisip mo pa rin ang ibang lalaki. Paano naman? Nagbibiro ka lang, Boss Marco. Bumalik na si Xavier. Tingnan mo. Si Xavier nga, nanalo siya ng award. Papunta na siya sa Pransya. Pransya, ha? Ang mahal siguro ng tuition. Huwag mo namang sabihin gusto mo ring pumunta sa Pransya. Ay, oo nga pala. May gusto ka pala kay Ginoong Xavier. Pagkatapos ng lahat ng taong ito, gusto mo siyang sundan doon, ay may katuturan. Junior Chloe, Ginoong Xavier. Congratulations sa award mo. magaling ka rin. Ipagpatuloy mo lang. Maghihintay ako sa'yo sa Pransya. Sinabi niyang maghihintay siya sa akin sa Pransya. Pero ako, dahil sa pera, naging kabit ni Jude. Hello, Assistant Lynn. Binibining Sofia, lasing, si Boss Marco. Pwede mo ba siyang sunduin? Sige, pupunta na ako. Tagay, Xavier, 3 taon kang nasa abroad tapos umuwi ka ng walang pasabi. Yung matanda ba ang tumawag sa iyo para magpatuloy ang lahi? hindi. E di siguro, may hinahanap ka dito sa atin. Siyempre, kayong mga loko. Tama na ang tungkol sa akin. Jude, narinig ko na mayroon kang kasintahan na 3 taon na. Sino ba itong diyosa? Na napakahalaga sa iyo? Sandali lang. Makikilala mo rin siya. Aba. Kapag pinangalanan mo ang demonyo, lalabas talaga siya. Chloe, Chloe, Ang tagal na nating hindi nagkita. Wow, umupo ka. bakit ang tagal mo, Boss Marco? Ako, grabe ang traffic. Gusto kong uminom. Boss Marco, ibaba mo ako. Hindi ka ganyan uminom dati. Munting soro. Sina nga. nag-aapoy si Boss Marco. Nag-aapoy si Boss Marco.
Xavier Loca. Papakilala kita. Ang girlfriend ko. Chloe James. Anong pagkakataon? Bakit hindi mo ako inimbita sa party? Nandito si Mona. Sige na. Maupo ka. Jude, Nandito ka pala. Hoy, sige na, mga kasama. Maglaro tayong lahat. narinig kong magaling umarte si Binibining Sofia. Hindi naman siguro ikaw ayaw magpakita ng konting talento sa amin, di ba? Mona Locke, naalala ko na, ang arranged marriage ni Jude Bishop. Hindi ka na makapaghintay na ipagtanggol ang iyong posisyon bilang tunay na asawa? Ipinahihiwatig mo ba na ako ay isang kirida lamang na umaasa sa ganda? Wala ka bang sasabihin? Depende yan sa iyong kakayahan. Paumanhin, Binibining Reyes. Ngunit ang ganoong pribadong kasiyahan ay kailangan ng pahintulot ni Boss Marco. Natural, hindi ako maaaring mag-perform sa harap ng napakaraming tao. Boss Marco, ano ang masasabi mo? Ano ang gusto mong laruin? Paano kung maglaro tayo ng isang bagay na pang-intelektual? Sinasabi mo bang walang utak ako? Ikaw, Paumanhin po. Kasi lang, nakita ko yung mga Rubik's Cube doon at gusto ko lang subukan. Pasensya na po, hindi ko sinasadya na masaktan ang nararamdaman mo. Sa tingin ko, may punto si Chloe. Pero si Jude ang record holder ng Rubik's Cube sa River City. Hindi rin masama si Xavier. Kahanga-hanga. Tapos na. Wow, ang galing. Una si Jude. Sandali lang ang pagitan ni Xavier. At ang pinaka-importante, si Binibining Sofia ay mabilis ding natapos. Mukhang marami kang ang pinagpraktisan nitong mga nakaraang taon. imposible tong larong to. Oy, Mona, natalo ka sa laro, kaya dapat kang uminom. Ako na ang iinom para sa kanya. Ay, ang bait talaga ng savior natin. Pupunta ako sa CR. Jude Bishop, kumalma ka. Hindi mo lang talaga maiwan ang dating sarili mo. Boss Marco, ito ang CR ng mga babae. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Nagtago ka rito mag-isa. Sinong tinataguan mo? Wala akong tinataguan. Hindi, ibig kong sabihin, Boss Marco. Ang plastic mo. Chloe, nandyan ka ba? Ano ang relasyon ninyo? Magkakilala kami. Hindi masyado. Wala yon. Wala? Tiningnan mo siya nang dumating siya. Umiinom siya para sa iba? Tapos tumakbo ka rito para magtago. Oh, ano ba yan? Paano naman nangyari yon? Nandito ka, Boss Marco. Sino pa ang makakaakit ng atensyon ko? Chloe, alam kong nandiyan ka. Naghintay ako sa iyo sa Pransya ng 3 taon. Bakit hindi mo ako hinanap? Alam ko. Kasama mo si Jude. Napilitan ka lang dito, di ba? Imposibleng magustuhan mo siya. Pwede bang tumahimik ka? Napilitan? Nagsasabi lang siya ng kalokohan. Mahal ko si Boss Marco. Sinusumpa ako sa buhay ko. Ano yung ingay? Papasok na ako. Jude. Ano? Lagi ka bang nakikinig sa usapan ng iba? Hindi. Chloe, siya ay. Lumabas ka rito, ngayon din.
Chloe, Umuwi na tayo? Si Jude ay may lakas ng loob na, sa harapan mismo ng kanyang napagkasunduang mapapangasawa, hindi itago ang relasyon namin. Hindi niya gagawin yon. Hindi talaga siya makikipaghiwalay sa akin, di ba? iniisip mo pa rin ang ibang lalaki? Paano ko magagawa yon? Boss Marco, ang galing-galing mo. Paano ba magkakaroon ng puwang sa puso ko para sa iba? Ang plastic ng ngiti mo. Parang sa kama lang, medyo totoo ka. Tandaan mo ito, hindi ko hahayaang magkaroon ka ng pagkakataong lumihis. Aray. Nababaliw na ba si Jude? Muntik na niyang mabali ang likod ko. Hello? Binibining Sofia, hindi ba? Ako ang nanay ni Jude. 3:00 ng hapon ngayon. Hihintayin kita sa Heron, Harmony Cafe. Pero ako. Hello? Ako. Ang nanay ni Jude. Ano ang kailangan niya sa akin? Para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa wakas ay gumamit ng pera ang ina para mapalayas ang babaeng pera lang ang habol sa kanyang anak. Ginang Elena, tunay ang pagmamahalan namin ni Boss Marco. Huwag niyo kaming paghiwalayin. Sino ka ba? Anong lakas ng loob mong isiping? Karapat-dapat ka sa anak ko. Kunin mo ang cheque na ito. Umalis ka kaagad sa River City. At huwag ka nang bumalik. Kung ang pag-alis ko ay makapagbibigay ng kaligayahan kay Boss Marco, ako alis. Ito ang buhay na gusto ko. Kailangan kong umili ng damit at mag-ayos para salubungin ang magandang bagong buhay ko. Kumusta, Ginang Elena? Ako si Jude. Huli ka. Pero ako ay 10 minutong maaga? May problema ka ba dyan? Gaya ng inaasahan sa isang taong galing sa simpleng pamilya. Hindi mo naiintindihan na ang hindi pagdating bago ang iyong mga nakatatanda ay itinuturing na pagkahuli. Tama po kayo, Ginang Elena. Huwag ka nang umupo. Kunin mo ang pera at umalis ka. Ang ganda noon. Ma'am, anong ibig mong sabihin? Sinusulat niya. 1 0, 2 0, 3 0. Aalis na ako rito pagkatapos nito. Tama na, di ba? Kung may dagdag pa ay medyo gahaman na. Ay naku, saan nanggaling ang maliit na engkantadang ito? Ay naku, ang ganda ng maliit na engkantadang ito. Bakit ngayon ko lang nakita? Kasalanan lahat ng batang si Jude. Hindi kanya dinala agad para makita ako. Kung mas maaga sana kitang nakilala, mas maaga ko bang nakuha ang pera? At makaalis na? Halika. Please, umupo ka. Ay naku, hahaha. Talaga, isang magandang babae ay gusto ng lahat. Haha. Ma'am, sa totoo lang, tama ka. Hindi ko talaga deserve ito. Hindi. Mali ang sinabi ko kanina. Jude, wala siyang alam gawin. Pero may isang bagay. Kamukha ko siya doon. Iyon ay, ang paghusga sa mga tao ay lalong tama. Ano ang ibig sabihin yan? Kaya, ibibigay mo ba sa akin ang tseke o hindi? Ma'am, tingnan mo. Sinusulat mo ang tsekeng ito. Ito ay... Napakabaduy. Parang insulto ito sa isang engkantada tulad mo. Walang insulto.
Walang insulto. Ma'am, huwag. Jude, anong ginagawa mo rito? Ay naku, ngayong nandito na yung mayaman, wala nang atrasan. Ano? Kayong dalawa ba ay nagpapalabas ng yung kunin ng pera at iwanan ng anak ko na drama? Boss Marco, sinusumpa ko, hindi ko kinuha ang pera. Ang punto, hindi nga inalok. Jude, ako ang may pakana nito. Wala itong kinalaman kay Sweetie Chloe dito. Sa akin mo ibuhos ang galit mo kung gusto mo. Honey, huwag kang matakot. Nandito ako. Oh, honey. Mukhang hindi ka maganda ang trato ni Jude. Bakit hindi ka sumama sa akin pa uwi? Pwede tayong mag-shopping, mag-hot spring, mag-ski. Hahaha, ito na ba ang bagong paraan ng mayayamang ina para maghiwalay ang magkasintahan? Tita? Oh, haha. Tita, sa totoo lang, mabuti naman ang trato sa akin ni Boss Marco. Siya, binibigyan niya ako. Binibigyan niya ako. Kita mo? Sabi ko sa'yo hindi kanya maganda trato. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Binibigyan ako ni Boss Marco ng perang gagastusin. Pinapayagan niya akong... Oh, tingnan mo ito. Masama ang ugali niya, kailangan ng tagapag-alaga, at palaging abala sa trabaho. Wala siyang oras para sa iyo. Bukod sa pera, wala siyang maibibigay. Sa tingin ko, mas mabuti pang sumama ka sa akin pa uwi. May pera din ako, at siguradong mas mapagbigay ako kaysa sa kanya. Pwede din kitang samahan. Tungkol naman sa maliit na bagay sa kama, pwede pa kitang paghahanapan. Nanay, ninanakaw mo na ba siya sa akin? Hoy, ayoko lang talagang makakita ng isang napakagandang dalaga na naghihirap kasama mo. Bakit hindi mo muna siya tanungin? Kung sino talaga ang gusto niyang makasama. Ayokong makisama kanino man. Pwede bang ibigay mo na lang ang pera at hayaan mo akong umalis? Pag-usapan natin ito. Mag-usap lang tayo. Hoy, huwag kang matakot. Anak ko siya. Wala siyang magagawa sa akin. Ma, tatanungin kita ng isang bagay. Gusto mo ba ng apo o hindi? Ha? Sige na nga. Sige. Dalawin mo ako, ha? Si, Kapag minamaliit ka niya, diretso ka sa akin. Gagawin ko. Dapat ngayon, nakakuha na sana ako ng malaking pera at tumakas na. Pero, hindi ko nakuha. Nadismaya ka? Mahal na mahal kita. Paano ko naman posibleng tanggapin ang cheque ng nanay mo? Hindi kita iiwan, kahit anuman ang mangyari. Sumumpa ka. Ganito ang pagsumpa. Kasi ang nanay mo ay nanay mo. Boss Marco, ang busy mo. Talagang kailangan kitang tulungan na alagaan siya ng mabuti. Sinungaling. Si Jude, ngayon hindi na nga nagta-travel para sa trabaho. Araw-araw, ako ang tagasilbi sa kanya, ng buong buo. Ano bang dapat kong gawin? Posible bang kahit hindi mo siya iwan, ay maaari pa ring maging maganda ang buhay mo? Sa tingin mo ba ay nahulog na siya sa'yo? Ayaw ka ng pakawalan? Imposible. Ang pag-asa sa isang playboy na mayaman na magkaroon ng tunay na nararamdaman ay parang pag-asa sa isang baboy na umakyat sa puno. May isang dahilan lang, nahayag na ang tunay mong intensyon. Gusto kanyang ipit para maghiganti sa'yo. Lalong imposible yon. Kung nahayag ang intensyon ko, paano ko magkakaroon ng magandang buhay na meron ako ngayon? Oh, siya nga pala. Tingnan mo, dumating na ang probinsyana sa lungsod. Manager, anong nangyayari dito? Ang tindahan ninyo, ano-ano bang klaseng tao ang pinapapasok ninyo ngayon? Eksakto. Ang baho ng mumurahing pabango. Kung magpapatuloy ito, hindi na babalik ang mga VIP natin. Sino sila? Ang nakapag-asawa kay Jude.
Nandito na si Miss Locke. Binibini Locke, ano ba ang tinatago mo? Kinuha ko lang ang bag ko. Bagay sa'yo ang bag na ito, Vivian. Ito na ang kunin natin. And Chloe, ikaw! Nakatingin na kami sa bag na 2. Hoy, ikaw! kapag binili nila ito, kikita ako. Binibini, pwede mo bang kunin para sa akin ang bag na yon mula sa display case? Gusto ko sanang tingnan. Probably. Yan ba yung exclusive limited edition mula sa T? Matagal ko na yang gusto. Manager, kunin mo yan para sa akin. Paumanhin, pero naka-reserve na po ang bag na ito. Sino ang nag-reserve? Doble ang babayaran ko. Ito ay naka-reserve para kay Boss Marco. Para sa'yo talaga yan naka-reserve. Ikaw lang na may katulad mong estado ang karapat-dapat gumamit ng ganoong kasosyal na limited edition bag. Talagang minamahal ka ni Boss Marco. Dalhin mo rito para makita ko. Ano ang ibig mong sabihin? Jude Marco, ano ang karapatan mong makipag-agawan sa akin? Hindi ako nakikipag-agawan sa'yo. May nagpumilit lang talagang ibigay ito sa akin. Niloloko mo ba ako? Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Anong ginagawa mo? Tinuturuan ko ng leksyon ng isang homewrecker na hindi alam ang kanyang lugar. Kalokohan. Pasensya na. Spoiled kasi yan. Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Kahit spoiled siya, hindi ibig sabihin pwedeng manakit ng tao, di ba? At ikaw pa ang dapat na senior ni Chloe? Paano ka naging ganyan ka-irresponsable? Ako. Chloe. Ano naman kung nasaktan siya? Bakit ka pa hihingi ng paumanhin? Dito sa River City, ano ba ang magagawa niya? Pera lang naman ang gusto niya, di ba? Ako na ang magbibigay sa kanya. Chloe James, ngayon, nakikita mo na kung gaano kalaki ang pagkakamali mo, di ba? Kahit paano ka tratuhin ni Xavier noon, hindi nito mababago ang katotohanan na magkaiba ang mundo ninyong dalawa. Ang lakas ng loob. Jude. Boss Marco. Ganyan-ganyan na ang pagkakabugbog sa'yo. At hindi ka man lang lumaban? Kasi naman, siya ang napagkasunduang mapapangasawa mo. Sino ang gumawa? Sampalin mo. Jude. Hindi naman talaga yun totoo. Hindi mo ba ako narinig? Narinig kita. Sinuntok mo ako. Tama na yan. Paano ako naging taong kinamumuhian ko? Pababayaan ko na ito ngayon. Pero sa susunod, kung makakapal ka pang lumapit sa girlfriend ko, hindi na tayo magiging magkaibigan. Iniligtas niya ako sa harap ng napagkasunduang mapapangasawa niya at ng kaibigan niya. Ihatid mo ang mga bagay na nagustuhan ni Binibining Sofia sa parke ng pagkakaisa. Opo, sir. Iniligtas ni Xavier si Mona. Ano ba ang relasyon nila? Parang hindi gusto ni Jude kay Mona, pero hindi sila mukhang magkaibigan. Parang magkalaban. Pagmamay-ari lang ba yon? Pinag-uusapan niyo na naman ako? Siyempre hindi. Pinupuri ko si Boss Marco. Yung pagligtas mo sa akin kanina, ang galing mo. Hanggang ngayon, humahanga pa rin ako sa'yo. Matapang ka lang sa mga kakilala mo. Sige, magsisimula na ang art exhibition. Art exhibition? Huwag mong sabihing hindi mo alam yan. Ang alam mo lang ay mag-shopping at gumastos. Yan ang linya ko. Hindi ko pwedeng sirain ang aking mababaw, pera-pera, at malibog na imahe. Kailangan kong panindigan yon. Hihintayin kong sabihin mo sa akin ang totoo. Ito ay tunay na Maestro Jose. Hindi ba sinabi mo na hindi mo ito maintindihan? Hindi naman ako ganap na walang kwenta. Alam mo, nag-aaral ako ng mabuti para mapahanga si Boss Marco.
Marami akong pinaghirapan para dito. Ramdam kong nagpupursige ka. Bilang gantimpala, ayusin ko ang pagkikita mo kay Maestro Jose. Ano sa tingin mo? Talaga? Seryoso ka ba? Talaga? Seryoso? Boss Marco? Si Maestro Jose talaga yon? Hindi lang yung nasa mga libro? Tumahimik ka. Huwag kang magpahiya. Kumusta, Maestro Jose? Ipapakilala ko ang isang tagahanga. Kumusta, Maestro Jose? Ako si Chloe. Sobrang gusto ko ang mga gawa mo. Wow. Si Maestro Jose yon. At pinuri niya ako. Sabi niya, may likas na talento ako. Tingnan mo, ang dali mong mabighani. Sino ba yung nagsabi lang na ayaw niyang makita siya? Boss Marco, tungkol dito, pwede kaya ako? Hindi. Kung gusto mong sumama, magdala ka ng tanghalian sa opisina ko. Ang init talaga. May mga ulam akong ginawa para kay Boss Marco na ipangsasabay sa kanin. Tikman mo. Ginisang kabibe sa sarsa ng sili. Ginisang bituka ng baboy. Ginisang baboy na may sili, maanghang na nilagang dugo ng pato at laman loob. Allergic sa sili si Jude. Kahit konti lang, sumasakit ang tiyan niya. Tingnan natin, kung maglalakas loob ka bang, magpasilbi sa akin. Ano? Hindi masama. Gusto mong tikman? Hindi na, salamat. Hindi ako gutom. Ang anghang. Ikaw ang nagluto. Hindi mo ba alam? O baka naman. Sinadya mo ito para sa akin. Siyempre hindi. Makikikain ako kay Boss Marco. May business trip ako sa loob ng ilang araw. Magpakabait ka habang wala ako. Talaga bang sumuko ka na? Ang galing-galing mo. Susuko ka sa sining. Okay ka lang ba talaga diyan? Alam kong hindi ka kusang pumunta rito para makasama si Jude. Kakausapin ko si Jude, papayagan kanyang umalis. Bumalik ka sa eskwela. O kahit pumunta sa Pransya. Basta wag kang susuko sa sining, matutulungan kita. Hindi na kailangan, Ginoong Xavier. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Hindi ako naniniwala diyan. Ikaw at si Jude, magkaiba ang mundo ninyong dalawa. At tayo, magkapareho ang mundo? Lumampas ka na. Ano to? Ito ang aking pag-aalsa. Laban sa pagsasamantala. Ang aking pasaporte sa kalayaan. Chloe, inirekomenda kita sa aking mentor. Nang makita niya ang profile mo, akala niya ay bagay ka. Ito ang iyong letter of admission. Sa tingin ko ay maganda ang pagbabalik sa pag-aaral. Pero aalis ka na lang ng ganito? Nang hindi sinasabi kay Boss Marco? Kung sasabihin ko sa kanya, duda ako kung makakalabas pa ako sa hardin sa labas ng aking sariling pinto. Lalo na sa kabilang ibayo ng Atlantic. Hindi na ako pwedeng manatiling nakakulong dito. Kailangan kong humanap ng paraan para subukan.
Binibining Sofia. Nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan noong nakaraan. Hayaan mo akong ilibre ka sa pagkain bilang paghingi ng paumanhin. Kumatok na ang oportunidad. Sa isang tulad ni Mona Locke, isang mayamang babaeng spoiled na tulad niya, ang plano niya'y malamang ay drogan lang ako, tapos papaghahasain ako ng iba, at saka mahuhuli ng media. Sa ganoong paraan, masusuklaman ako ni Jude. At ang kailangan kong gawin, ay baliktarin ang sitwasyon. Painumin si Mona Locke ng inuming may halong droga. Tapos, gagahasain. Hindi. Ang gagawin ay si Jude, na susundo sa akin, ay aksidenteng mabibihag ng drogadong si Mona Locke. Pagkatapos, mahuhuli sila ng media. Mahalaga sa magkabilang pamilyang Locke at Bishop ang reputasyon nila. Sa ganoong sitwasyon, ang pag-iisang dibdib ng mga Bishop at Locke ay hindi na maiiwasan. Oy, Puntahan mo si Boss Marco. Sige. Paumanhin sa pagpapahintay, Binibining Reyes. nagkakamali lang noon. Huwag mo sanang isipin. Binibining Sofia. Binibining Reyes, huwag kang magpapababa sa antas ng isang tulad kong ignorante. Mas mabuti iyon. Binibining Sofia, diretsahan ka talaga. Binibining Sofia, sa hinaharap. Kung may kailangan ka man, maaari kang lumapit sa akin. Pagkatapos ngayon, Mababawasan ka sa isang babaeng malandi na kinamumuhian ng lahat. Huwag kang masyadong kahabag-habag. Binibining Reyes. Maganda ka talaga sa loob at labas. Kaya naman tinatawag ka ng lahat na ang pangunahing sosyalidad ng lungsod ng Mayumi. Alak na galing sa Pransya. Tikman mo. Sige. Binibining Reyes. Gusto ko ng yelo, kung pwede lang. Siyempre naman. Waiter, magdala ka ng yelo. Salamat. Tama na iyan. Sana, matupad ang lahat ng iyong hiling. Good luck. Ipaalam sa hotel. Tingnan ang lahat ng kuwarto. Naiintindihan ko. Bubuksan ko ito. Sabihin sa hotel na asikasuhin ka agad ito. Kapag lang may kinalaman ito sa kaligtasan ni Binibining Sofia, saka lang nag-aalala ng ganito si Boss Marco. Jude, huwag kang maghanap ng gulo. Kung hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Buksan ang pinto. Chloe, Chloe, Boss Marco, ang sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. bitawan mo. talagang magandang eksena ito para sa pelikula. Si Ginoong Marco at Binibining Reyes. Nasaan si Chloe James? Tigil sa pagkuha. Umalis kayo. Bawal kumuha. Tang, ka ba? Buti na lang ay okay ka. Okay lang ako. Ayos lang ako. Mona, anong lakas ng loob mong saktan ang mga tao ko? Jude, pera mo lang ang habol niya. Wala siyang pagmamahal sa'yo. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Mas mabuti pa nga kung pera ko ang mahal niya. Marami akong pera. Maaari ko siyang panatilihin sa tabi ko magpakailanman. Ipinakita ng surveillance na pinalitan ni Binibining Sofia ang mga inumin. Pinapauwi rin niya ang mga tambay na tinawag ni Binibining Reyes. Pinaalis niya sila. Naisip mo ang lahat. Pero pinapasok mo pa rin ang mga reporter sa kwarto. Chloe,
Ang bait mo. Ibinigay mo pa ang sarili mong tao. Boss Marco, Magkano ang gusto mo? ano? Balak mo bang makipaghiwalay sa akin? Kapag patay na ako. Ano ito? Nabanggit ng assistant ni Lynn, na birthday mo ngayon. Buksan mo? Gusto ko ito. Salamat, Boss Marco. Isuot ko ito sa iyo. Ito ay galing kay Jude. Ang unang regalo na ibinigay niya sa akin. Medyo nahihirapan akong i-let go ito. Boss Marco, Bakit hindi mo ito suot? bigla kong gusto magpalit ng estilo. Bukas, dadalhin kita sa mall. Pumili ka ng kahit ano ang gusto mo. Hindi na kailangan. Bakit? Ibig kong sabihin, abala ba masyado si Boss Marco? Pwede naman akong mamili mag-isa. Bukod pa riyan, marami na akong kuwintas. Isang leeg lang meron ako, hindi ko maisusuot lahat. Akala ko matakaw sa pera ang munting soro na ito. Paborito ang mga makintab na alahas na hiyas. Binibiro mo ako, Boss Marco. Tandaan mo, kahit ano ang gusto mo. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Huwag mong itago sa akin. Huwag mo akong masyadong pagbibigyan. Natatakot akong baka hindi ko na kayang bitawan. Nakakatakot talaga ang mga nakagawian. Sa hinaharap, kapag wala ng braso mo bilang unan, masasanay kaya ako? Chloe, sigurado ka bang hindi mo sasabihin kay Boss Marco? Aalis ka na lang ng ganito? Subukan natin. Ito ang daang dapat kong tinahak noon pang 3 taon. Chloe, Bakit siya nandito? nandito ako para ihatid ka sa airport. Nagayos ako ng espesyal na daanan para sa iyo. Mas mabilis ito at hindi agad mababatid ni Jude. Sige, pasensya na sa abala. Saan mo gustong pumunta? Saan mo gustong pumunta? Ako, Sagutin mo ako. Saan ka pupunta? Sa France, para manood ng Fashion Week. O para mamili, pwede akong sumama sa'yo. wala sa dalawa. Chloe, ni hindi mo na nga ako gustong pagsinungalingan ngayon, di ba? Oh. Ayaw ko nang magsinungaling sa'yo. Ayaw na nang magsinungaling sa sarili ko. Ano nila? Ayaw ko nang magsinungaling sa sarili ko. Ayaw na nang magsinungaling sa'yo. Ayaw na nang magsinungaling sa sarili ko. Ayaw na nang magsinungaling sa sarili ko. Ayaw na nang magsinungaling sa sarili ko. Jude, pakawalan mo muna si Chloe. Tumahimik ka. Chloe, ano ba talaga ang gusto mo? Tama si Miss Locke. Simula pa lang, pera lang ang habol ko. Narinig ko na si Boss Marco ay palit ng girlfriend kada buwan. At lahat ng ex-girlfriend niya ay may malaking settlement pag naghiwalay. Kaya hinabol kita. Pero sinong mag-aakalang magiging baliw ka ng ganito? 3 taon na. 3 buong taon na ang lumipas. Bakit hindi mo ako pakawalan? Chloe,
Hindi ba't mabuti naman ang trato ko sa'yo? Mabuti. Pero hindi yun ang gusto ko. Jude, gusto mo lang angkinin si Chloe. Wala kang pagmamahal sa kanya. Akala mo ba, hindi ko alam ang iniisip mo? Girlfriend ko siya. Wala kang karapatan na makialam. Gusto lang niyang iwan ka. Hindi mo ba naiintindihan? Nangangarap ka. Chloe, Chloe, Jude, anong ginagawa mo? Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Bitawan mo ako. Hiwalayan? Kaya ikaw at si Xavier ay makakapunta sa Pransya? Binibigyan ka ba niya ng maraming pera? O ginagawa ka niyang mas komportable sa kama? Ako at si Xavier ay walang kasalanan. Hindi ito kasing sama ng iniisip mo. Ako ay isang babaeng inaalagaan lang, na iyong inaalagaan. Baka hindi ka pagod yan, pero ako, pagod na. Gusto kong makipaghiwalay. Hiwalayan na. Gusto mong makipaghiwalay? Siguro sa susunod mong buhay. Boss Marco, ito ang acceptance letter ni Binibining Sofia. Ipaalam sa eskwelahan niya. Ipagpaliban ang pagpapatala niya. Kaya, Boss Marco, papayagan mo na ba si Binibining Sofia? Pwede siyang umalis. Pero hindi ngayon. Kapag natutunan na niya ang kanyang leksyon, saka siya pwedeng umalis. Boss Marco, dumudugo ang labi mo. Dapat ba nating gamutin ito? Mabuti. Ito ay perpekto lang. Hindi na kailangang itago pa ito. Magpaalaga ka ng isang tao sa kanya. Opo, sir. Paumanhin, Binibining Sofia. Hindi ka pwedeng umalis. Anong karapatan mo para pigilan ako dito? May karapatan ako sa personal na kalayaan. Paumanhin. Sinusunod lang namin ang mga utos ni Boss Marco. Ako? Paano kung pupuntahan ko ang Boss Marco mo? Ang gago niyang si Jude. Pinutol niya ang internet ko. Binarahan niya ang pinto ko at ayaw niyang sagutin ang mga tawag ko. Oh, anak ko. Kinang Elena? Kinang Elena? Kayo po ba ito? Nasaktan ka ba? Anak, narinig ko na ang lahat tungkol dito. Naagrabyado ka. Ayaw akong payagan ni Jude na umalis ng bahay. Mga lalaki, sabihin ko sa iyo, pare-pareho lang silang lahat. Ilalabas kita. Hindi nila magagawang pigilan ako. Kayo po ang pinakamabait, Kinang Elena. okay lang po ba ang pressure, Ginang? Ginang Elena, nagdesisyon na ako. Hindi ako babalik sa parke ng pagkakaisa ngayong gabi. Mananatili ako sa inyo. Siya. May nakahanda na akong kwarto para sa iyo. Sumama ka lang sa akin. Mabubuhay tayo ng magandang buhay. Masamang impluensya ang asawa mo sa girlfriend ko. Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin? Baka naman hindi ganong kabigat. Parang naririnig ko ang asawa ko. Parang naririnig ko si Jude. Tin. Parang nakikita ko ang anak mo. Nakikita ko rin siya. At ang asawa ko. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ako ang nag-imbita kay Chloe dito. Ikaw, hindi mo siya pwedeng panatilihin dito. Kailangan mong kontrolin ang asawa mo. O ikaw na lang ang mamahala sa grupo. Huwag naman, huwag nating gawing ganon kalala.
Umuwi na tayo, mahal. Ang mga problema ng mga bata ay dapat sa kanila na lang. Hindi, ayaw ko. Gusto kong manatili kasama ang sweet kong si Chloe. Maging makatwiran ka. Kung hindi pa mahalaan ni Jude ang kumpanya, kailangan kong bumalik sa trabaho. Wala na akong oras para sa'yo. Hindi, ayaw ko yon. Tita. Jude, pinabalaan kita. Kung maglakas loob kang sakta ng sweet kong anak, tatanggalan kita ng karapatan bilang anak ko. Tita? Nag-away na nga kami? Bakit ko pa siya pag-aaksayahan ng panahon? Makinig ka, Jude. Hindi ako sasama sa'yo. Anong gagawin mo, ha? Suntukin mo ako? Anong iniisip mo? Akala mo ba sasaktan kita? Nakakatakot ang mga pamamaraan ni Boss Marco. Sige, magpalit ka na ng damit. Kakain tayo sa labas. Tikman mo to, ako ang nagluto. Hindi mo naman nilason to, di ba? Hindi ganoon kataas ang halaga ng buhay mo. Hindi sulit na madumihan ko ang mga kamay ko. Eh di, medyo baliw ka. Nagrenta ka ng Michelin-starred na restaurant, tapos ikaw mismo ang nagluto? At sunog na sunog, at maitim na maitim. Pampalasa ng black pepper yan. Hindi ba't dati ganyan din ang ginagawa mo? Hindi mo ba naaalala? Ako. Noon, para mapasaya ang mga kliyente ko, madalas ko talagang gawin yon. Ngayong baligtad na ang sitwasyon, mukha nga itong katangahan. Ang dami mong ininom sa akin. Sinusubukan mo ba akong malasing para magawa mo ang gusto mo sa akin? Sinusubukan mo ba akong malasing? So, sinusubukan mong malasing ang sarili mo para bigyan ako ng pagkakataon? Jude, hayaan mong ulitin ko. Hindi na ako nobya mo. Tigilan mo na ang mga ganyang salita. Ikaw, anong karapatan mo para makialam sa mga nakikilala ko? Kahit sino pa ang iba, ayos lang. Pero hindi siya. Huwag mo akong iwan. Chloe. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Anong problema? Nagkaroon ka ba ng bangungot? Chloe, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Kaya meron ka ng mahina ring bahagi. Hindi ito ang tamang asal. Boss Marco, handa na ang workstation ni Kalihim Maria. Kalihim Maria. Gusto mo akong maging kalihim mo? Masyado ka lang tamad. Magtrabaho ka sa kumpanya. Gawin mo ng maayos ang trabaho. Kalihim Maria. See? Jude, huwag mong pagsisihan ito. Sa tingin mo ba, magtatagumpay ito? Kulang lang sa katiyakan, si Binibining Sofia. Hayaan mo siyang maging independyente. Bigyan mo siya ng layunin. Saka pa lang niya maiintindihan ang mabuting hangarin mo. Maglagay ka ng bantay sa kanya. Siguraduhin mong walang mga aapi sa kanya. Bukod sa iyo, sino ang mag-aapi sa kanya?
Swertihan na lang kung hindi niya guluhin ang lugar. Uy, anong nangyayari? Anong tinitingnan mo? Anong problema? Ang gwapo niya. Gusto ko to. Gusto ko. Kaya, ano sa tingin mo? Payat sa damit? Pero macho kapag hubad. Diba? Simulan na ang bidding. 500 piso bawat isa. 550. 800 ang taya ko. 1,000. Big Huang, kumusta? May iba pang bid? Maging masigasig ka naman. Maging masaya ka naman. Espesyal ito, limitadong edisyon. Hinihingi ito ng mga magazine sa akin. Pero hindi ko pa ito pinakawalan kanino man. 1,000? Okay na. 1,000, sapat na. Gusto mo talagang kumuha ng litrato ko, ha? Dapat ba akong masiyahan? Ibalik mo ang cellphone ko. Ibalik mo. Ibalik mo. Ibalik mo sa akin. Pumunta ka sa opisina ko. Binibining Sofia, iminumungkahi kong gumawa ka ng kape at dalhin mo sa opisina niya. Magiging kalmado si Boss Marco. Heto ang kape mo. Sakit sa ulo. Ginoong Marco, ang kape ninyo. 3 araw ni Kalihim Maria sa trabaho. At ang unang tasa ng kape na dinala niya sa akin. Parang hindi naman kulang sa kape. Hindi ko ito gusto. Gumawa ka ng panibago. Jude, huwag mong subukan. Paglaban sa superior, 10,000 piso ang ibabawas sa sahod mo. Ano? Binagsak ang mesa. Dagdag 10,000, bawas. Sekretarya kita. 20,000 lang ang buwan ng sahod ko. Naibawas mo na lahat. Gusto mo magtrabaho ako ng libre? Ginamit mo ang litrato ko at kumita ka ng malaki, di ba? Hindi ka lugi. Magkano ba ang kinita ko sa litrato mo? Makakapantay ba ako sa'yo? Totoo. Kaya turuan kita kung paano kumita. Ikaw, opisina ito. Hindi ako magbebenta ng sarili. Hindi naman bawal sa opisina. Tigilan mo yan. Tanghaling tapat. Ang ganitong bagay, walang pakialam kung araw o gabi. Pwedeng mangyari kahit kailan. Tigilan mo ang kalibugan dito. Mas cute ka noon. Kung ganon, maghiwalay na lang tayo ng maayos. May proyekto ngayon. Sumali ka lang at makakakuha ka. Gantimpala na milyon-milyon ang halaga. Proyekto sa pag-curate ng kultura. Sa tingin ko, bagay ito sa'yo. Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, patunayan ang iyong pagsasarili. Sa tingin ko, dapat mong tanggapin. Ano sa tingin mo? Siya. Sige na, ipapaliwanag ni Assistant Lane sa'yo ang trabaho. Hindi mo pa ako papayagang uminom ng kape? Ang lakas ng loob mo. Boss Marco, pinapagawa mo kay Binibining Sofia ang pamamahala sa proyekto ng pagpapanatili ng kultura ng silangan. Matindi ang kompetisyon para sa proyektong ito ngayon. Kasali rin ang Grupo De La Rosa. Sigurado ka ba sa pagpapaubaya kay Binibining Sofia, isang baguhan, ang mamahala? Maliit lang na proyekto iyon. Ang mahalaga ay gusto niya. Sa pinakamasamang kaso, maaari kang maglaan ng oras para tulungan siya. Huwag mo siyang pabayaan na umiyak. At ako naman ang hindi makakapag-aliw sa kanya. At sinabi mo na nagbago na si Binibining Sofia. Sa tingin ko, ikaw boss, ang may sakit sa pag-ibig. Oo. Hindi ba si Jude iyon? Ganun ba kakulang sa tauhan ng Grupo Santos? Na kailangan nila ng isang maliit na trophy wife na tulad mo para makipag-negotiate sa isang proyekto? O sinasabi mo ba? Nabalak mong gumamit ng mga espesyal na paraan? Para makuha ang deal? Lee, naririnig mo ba ang tahol ng aso? Nakakainis talaga. Sino ang tinatawag mong aso? Sige, magtayaan tayo. Kung hindi mo makuha ang proyektong ito, lumayo ka kay Boss Marco. Deal? Pero,
Gusto ko rin siyang iwan. Masyado niya akong mahal. Siya ang hindi mabubuhay nang wala ako. Walang hiya ka. Ikaw. Anong ikaw? Ikaw. Huwag mong abalahin ang trabaho ng iba. Tara na. Minamaliit mo ako? Ngayon, mas determinado ako na manalo sa proyektong ito. Kalihim Maria, hindi ka pa uuwi? Hindi pa ako tapos. Mauna ka na. Sige, tandaan mo. Umuwi ka ng maaga kapag tapos ka na. See ya. Hindi ako gutom. Hindi talaga. Kakain ako pagkatapos kong magtrabaho. Tara, kunin natin ang proyektong iyan at abutin ang rurok ng aking karera. Excuse me, ikaw ba si Binibining Jude? Ako iyon. Narito na ang iyong delivery. Sa palagay ko, wala akong in-order. Well, may konsensya ka rin pala. Hindi naman nasayang ang lahat ng paglilingkod ko sa iyo. Nasa bahay na ba si Chloe? Nag-overtime pa si Binibining Sofia sa opisina. Putulin ang kuryente sa ika, 21 palapag, kung saan siya nagtatrabaho. Ayaw ni Boss Marco na nag-overtime si Binibining Sofia at nagpapabaya sa sarili pero nahihiya siyang sabihin iyon. Paano ko ba malulutas ang problemang ito? May makakapagsabi ba sa akin? Swerte ko talaga. Nag-overtime ako, tapos ngayon pa, nawalan pa ng kuryente. Patay din ang elevator. May tao pa ba rito? Hello? Diyos ko, ang dilim talaga. Huwag kang matakot. Kantahan na lang natin. Pwede kang maging kampante sa lahat. Pero pagdating sa paggawa ng pera, kailangan todo bigay ka. Kung gusto mo ng matamis na buhay, pera lang ang mahalaga. Molto. Saklolo. Diyos ko, namatay ako sa takot. Okay. Ako to. Ikaw pala. Kinilabutan ako sa'yo. Bakit ang tagal mo? Sige na. Huwag kang umiyak. Tigil na ang pag-iyak. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba umuwi pagkatapos ng trabaho? Ay, oo nga. May nakalimutan ako. Anong nangyari sa'yo? Parang may nakita akong multo. Nasa hagdanan lang ako. Kumanta ako ng isang linya ng kanta, tapos may sumagot sa akin. Kumanta ako ng isang linya, tapos may sumagot. Sino yan? Ginoong Marco? Kalihim Maria? Kung gusto mo ng masarap na buhay, Maghanap buhay ka. ikaw pala. Natakot ako sa'yo. Nagra-rounds lang ako at sumagot lang ako ng kusa. Tama na yan. Ayos lang. Pwede ka nang umalis. Sige. Samahan na kita pa uwi. Hindi pa rin tama. Hindi pa maganda ang epekto nito. Ano sa tingin mo? Pwede na rin kung ganito ang gawin. Pero baka hindi ito ang pinakamaganda. Kung si Boss Marco ang tatanungin, siguradong mas maganda ang maibibigay niyang insight. Si Boss Marco. Tama? Si Boss Marco ang pinakamagaling na investor. Bakit hindi mo hingan ng payo si Boss Marco?
Boss Marco, narinig ko na napakaganda ng proposal mong kurasyon mo sa River City. May ilan akong maliit na tanong. Pwede mo bang tingnan para sa akin? Siyempre, pero napakamahal ko. Paano mo ako babayaran? Parang hindi mo naman kailangan ng pera. Walang pera, ha? Eh di humanap tayo ng ibang paraan. Baka pwede kong tanggapin yan. Laging ganyan ang mga lalaki. Gusto ng libre. Hindi sapat. Si Jude Bishop na ito, matigas ang ulo niya. Pero pagkatapos ng mga munting payo niya, iba na talaga ang pag-iisip ko. Gusto mo talagang manalo, ha? Kunin ang proyekto at umabot sa rurok. Sige, kunin ang proyekto. Jude Bishop, bakit mo pinatay ang alarm ko? Ang meeting ko sa proyekto mamayang umaga. Malalate na ako. Kumain ka muna ng tinapay bago umalis. Sandali lang. Ito. Ito ang swerte kong bato para sa iyo. Huwag kang mag-alala. See you na. Boss Marco, dapat ba tayong pumunta para tingnan? Hindi na kailangan. Kung pupunta ako, lalo lang siyang mape-pressure. Sabi ko naman, hindi mo na kailangang pumunta. Pero, nag-alala ka pa rin. At sumunod ka pa rin. Nakita kong matagal ka nang kasama si Jude. Naging mataray ka na. Ginoong Marco, nandito. Nakapag-ayos na po. Unahan? Maliit na proyekto lang ito. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ano bang masasabi ko? Masyadong malambing ang bata. Kung hindi ako pumunta, magagalit siya pag uwi ko mamayang gabi. Inaanyayahan natin ngayon ang dalawang kinatawan ng kumpanya na nakapasok sa huling round upang ipakita ang kanilang mga proyekto. Una, mula sa Grupo de la Rosa, Manager Mona, pakisuyong pumunta sa entablado. Ang tema ng aming Grupo de la Rosa para sa proyekto ng pagpapanatili ng kultura ng silangan ay isang panukala na nagsasama ng kontemporaryong eksibisyon ng sining. Iyan ang pagtatapos ng aming presentasyon. Salamat. Jude, tingnan natin kung matatalo mo ako. Salamat, Manager Mona. Ngayon naman, inaanyayahan natin ang kinatawan mula sa Grupo Santos, Binibining Maria, sa entablado. May problema ba sa kagamitan? Titingnan ko. Sandali.
May problema ba sa kagamitan? Mga tauhan, pakisuyong pumunta tignan. Pero magtatagal ito ng kaunti. Hindi na kailangan. Salamat. Lay. Bilang mga curator, kailangan nating maging masusi at isaalang-alang ang bawat anggulo. At para makahanda sa anumang di inaasahang sitwasyon, natural lang na kailangan nating maghanda ng plano. Salamat kay Boss Marco. Naging alaga ako sa kanya sa loob ng 3 taon. Nakita ko na ang mga simpleng labanan sa korporasyon. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tema ng aming eksibisyon para sa Grupo Santos. Ang aming tema ay kalayaan. Lumayo na kami sa dating pamamaraang puno lang ang espasyo. Ang konsepto namin ay tungkol sa kalayaan, gaan, at pagpapahayag ng sarili. Ito'y naihabi sa bawat detalye ng bawat eksibisyon na aming dinisenyo. Boss Marco, si Binibining Sofia ngayon, talagang kumikinang siya. Chloe, ilan pa bang mga sorpresa ang nakatago para sa akin? Iyon na ang aming panukala para sa plano ng eksibisyon ng Grupo Santos. Salamat. Sige, narito na ang resulta. Inaanunsyo ko ngayon na ang kumpanyang iginawad ang karapatan sa pagpaplano ng proyekto ay ang Grupo Santos. Yes, kumana pala talaga ang swerteng batong iyon. Hindi ito ang plano mo. Hindi mo ako kailanman matatalo ng mag-isa. Ibinigay ba ito sa iyo ni Ginoong Marco? Sinasabi ko sa iyo, ito ay proyekto ng Grupo Santos. Sa tulong ni Ginoong Marco. Hindi ba yan normal? Hindi lang tulong ni Ginoong Marco. Mayroon din kaming iba sa team. Lahat ay nagtatrabaho ng magkasama. Ano ang mali doon? Ang mahalaga ay manalo sa proyekto. Ang reputasyon ni Boss Marco ay naroon para gamitin. Ikaw ay nagiging hindi makatwiran. Kahit na umatras tayo ng isang hakbang ang iyong sariling trabaho, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Sa nakikita ko, ang estilo lang ng iyong kurasyon ay gawa ni Xavier. Mali ba ako? Chloe, talagang kilala mo ako ng mabuti. Alam mo pa ang aking estilo. Kahapon ay nakahiga siya sa aking mga bisig. Noong pinag-uusapan namin ito, sinabi niya ito noon, na ngayon, ang Grupo de la Rosa ay magkakaroon ng iyong proposal. Tulad ng inaasahan, kilalanin ang iyong kaaway, kilalanin ang iyong sarili at hindi ka malulupig. May iba pa ba? Alis na kami. Bakit ang bilis? Gusto ko siyang pasalamatan. Chloe. Maligayang bati. Alam kong kaya mo ito. Kanina lang, nang makita kita, naalala ko ang natatanging ikaw ang nakita ko noong nasa paaralan pa. Salamat. Chloe, pumunta tayo sa Pransya ng magkasama. Ano? Alam kong gusto mo ako. Kung hindi, hindi mo malalaman ang aking estilo. Alam ko na. May pagkakataon ako. Hindi na kita gusto. Wala tayong kinabukasan. Hindi ka mahalaga sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Malinaw na hindi mo gusto si Jude. Maniniwala ka sa gusto mo. Naasikaso na. Oh. Oo nga pala. Naglabas ang Grupo de la Rosa ng ilang bagong proyekto kamakailan. Sa tingin ko, dapat nating subukang makipagkumpetensya para sa mga iyon. Ay nako, kung magalit si Boss Marco, tapos na ang Grupo de la Rosa. Oo. Ako na ang bahala. Oo nga pala, dumating na ang singsing na ipinagawa mo. Boss Marco, plano mo bang mag-propose kay Binibining Sofia? Katanggap-tanggap naman ang kanyang mga kilos nitong huli. Basta hindi niya naistorbo si Binibining Sofia. Kung hindi, mas mahihirapan pa ang trabaho ko. Pinayagan ka ni Boss Marco na lumabas ngayon? Paano mo nagawa yon? Nagbibiro ka ba? May weekend off din naman ang mga nagtatrabaho, alam mo? Tama. Oy,
Malapit na ang kaarawan ni Jude sa ilang araw na lang. Tulungan mo akong mag-isip. Ano kaya ang ibibigay ko sa kanya? Kung tutuusin, kakatanggap ko lang ng malaking project bonus. Bigyan mo siya ng collectible. O kaya cufflinks. Di ba lagi mo siyang binibigyan ng murang gawang kamay o mga libre dati? Ganoon ba ako kakuripot noon? At hindi siya nagalit. Sa lahat ng basurang ibinigay ko sa kanya, Iba ka na ngayon. Nagsisimula ka ng magmalasakit kay Jude. iba? Unti-unti ka nang nagiging konsiderado sa kanyang nararamdaman. Nagsisimula ka ng maawa sa kanya. Maging kahabagan siya. Unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya. Huwag kang mag-overthink. Tara na. Ihahatid kita pa uwi. Gamit ang bagong kotse ko. Hindi na kailangan. Alam mo naman ang sitwasyon. Mag-isa lang ako sa bahay ngayon. Kailangan ko pang dumalaw sa puntod ni nanay. At ang driving skills mo, kalimutan na natin yon. Walang loyalty. Boss Marco, ihahain na ba namin ang mga pagkain? Hindi pa. Maghihintay pa tayo ng kaunti. Tingnan mo, malaki ka na. Ganito ka katagal sa ating date? Nasaan na yung sinungaling na yon? Nasa ospital. Oy, Senior Lou, huwag kang matutulog. Nasa ospital tayo. Nandito ang mga doktor at nurse. Magiging maayos ka. Chloe. Salamat. Sa hindi pagsuko sa akin. Hindi ko kailanman iiwan ang nangangailangan. Chloe. Pwede mo ba akong yakapin? Malaki ang swerte mo. Magiging maayos ka. Kahit sa pangalawang pagkakataong ito, siya pa rin ang pinili mo kaysa sa akin. Siya pa rin ang pinili mo kaysa sa akin. Mahal? Mahal, ayos ka lang ba? Chloe. Ayaw mo na sa akin. Kumusta si Xavier Locke? Hindi ko talaga sinasadya na mabangga siya. Magiging okay ba siya? Okay lang. Karaniwang aksidente lang sa kalsada iyon. Agad-agad mo siyang dinala dito. Ngayon, kailangan na lang niyang mag-focus sa paggaling. Bukod pa riyan, hindi naman ganoong klaseng tao si Xavier Locke para magtanim ng galit. Salamat at nandito ka, Chloe. Kung hindi ko alam ang gagawin ko. Ay, oo nga pala. Hindi ba't sinabi mo na dapat ay kakain kayo ng hapunan ni Ginoong Marco? Aabot ka pa ba? Ay naku, kailangan ko nang umalis. Nasaan si Boss Marco? Umalis na si Boss Marco. Umalis na siya? Oh. Sagutin mo ang telepono. Sagutin mo ang telepono. Hello, Assistant Lynn. Sinabi ba ni Boss Marco kung saan siya pupunta? Sa bahay o sa opisina? Hindi. Saan kaya siya pupunta? Mahal?
Jude Bishop, nasaan ka na? Hindi kita mahanap kahit saan. Hindi mo sinasagot ang telepono mo. Pasensya na. May nangyari kasi ngayon, kaya ako nahuli. Hindi ba't lagi mo namang gustong iwan ako? Hindi ba't dapat ay malayo ka sa akin? Tulad noong nakaraan. Si Xavier Locke lang ba ang hinahanap mo? Hindi mo na ako mahal. Hindi ba tungkol lang sa pera ang lahat? Magkano ang gusto mo? I-transfer ko. Hindi iyon. Hindi iyon. Jude Bishop, ayaw ko ng pera mo. Ayaw mo ng pera? Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hindi ako. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Ngayon, hindi ko talaga sinasadya na mahuli. Hindi na ako mahuhuli ulit, okay? Umalis ka na. Hindi ba't lagi mo namang gustong iwan ako? Pinapalaya na kita. Hindi ako aalis. Pumunta ka kay Xavier. Pumunta ka sa France. Tapos na ako sa'yo. Jude, pasensya na. Huwag kang malungkot. Hindi na kita iiwan muli. Paano ako hindi malulungkot? Gusto na gusto kitang panatilihin dito, pero palagi kang nagsisikap na iwan ako. Jude, makinig ka sa akin. Maaari kong ipaliwanag. Jude, ikaw. Ikaw. Makinig ka na ba sa akin ngayon? Jude. Hating gabi na ba? Hindi pa. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa'yo. Sana, sa bawat kaarawan mo mula ngayon, narito ako para magdiwang kasama mo. Sinungaling. Nagsinungaling ako sa'yo noon. Nagsinungaling din ako sa sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko, na kung hindi kita gusto, maaari akong umalis anumang oras. Pero nang maglaon ay napagtanto ko, natatakot lang ako. Natatakot ako na any moment, pauuwiin mo ako. 3 taon. Kahit gaano ako kadalas magsinungaling sa sarili ko, hindi ako makapagsinungaling sa sarili kong puso. Marami ka bang niloloko ng sabay-sabay? Hindi. Ikaw lang ang niloko ko. Si Xavier? Wala sa amin. Wala? Wala talaga. Hindi ko siya gusto. Pero nakita kitang niyakap mo siya. Kasi ngayon, sinasadyang nabangga siya ng kotse ng matalik kong kaibigan. Nag-aalala lang ako na baka sa kanya niya ibuhos ang galit. Kung ayaw mo, mula ngayon, hindi ko na siya papansinin, okay? May nagseselos. Uwi na tayo. Ano ito? Kung ang relasyon ay natapos na, kusang pumapayag ang Party A na bayaran ang Party B. Para harapin ang isang tulad mo, isang sakim hindi mapagkakatiwala ang babae, ito ang pinakamahusay na solusyon. Jude, ikaw. Tinadaya mo ang isang babae. Hindi ito bilang. Hindi ko ito tinatanggap. Tumigil ka sa paggawa ng eksena. Hindi ko pa binuksan ang regalo ko sa kaarawan, tama ba? Pagod ka? Ano sa palagay mo? Halos mabali ang likod ko. Bakit wala ka pa sa trabaho? Ipinagpaliban ko ang mga pagpupulong ko. Magpapalipas ako ng ilang araw pa kasama mo, okay? Nanay, bakit ka na pa rito? Hindi ba ako maaaring bumisita?
Mahal, bumili ng yate ang tatay ni Jude. Dadaling kita sa Antarctica para pakainin ang mga penguin. Sa Antarctica? Abala siya. Jude, ang kontrolado mo naman masyado. Si Chloe ay may sariling buhay. Hindi mo siya pwedeng ikulong sa tabi mo. Bakit hindi mo muna siya tanungin? Gusto ba niyang mag-aral sa France? O pumunta sa Antarctica para makakita ng penguin? France. Inasikaso ko na ang papeles mo. Inusog ko ang pasukan para sa'yo. Pasukan na sa loob ng 3 araw. Pupunta ka ba? Hindi ka natutol sa pagpunta ko sa France? Nakapirma na ang kasunduan. Hindi ka naman makakatakas. Kung may gusto ka, gawin mo. Hindi naman ako diktador. Diba? Diktador ka. Pero alam mo, anak, kung may gusto kang gawin, susuportahan din kita. Salamat. At salamat din, tita. Pagkatapos kong mag-aral, pupunta tayo sa Antarctica. Nakakatakot ang ugali. Ilang araw pa lang siyang wala. At parang ang laki na nang nawala. Mag-book ka ng pinakaunang flight papuntang France. Pero sir, may importante kayong meeting bukas ng umaga. Kanselahin mo. Ang punto ng propesor, napakamakapal talaga. Ni isang salita, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Sabi mo pa, Arg, gutom na ako sa Chinese food. Sobra na. Namimiss ko na ang bahay. Nandyan na ang boyfriend ko. Mamaya na lang tayo mag-usap. Uuna na ba ako? Pwede bang dalhin mo na lang itong easel ko? Wow, ang ganda naman ng babae. Nagtataka ako kung may boyfriend na siya. Gusto mo siyang ligawan? Mukhang matapang yung babae. Baka sampalin pa ako niyan. Wala akong lakas ng loob. Ako meron. Hoy, ganda. Mag-isa ka lang ba? Tara, uminom tayo sa taas kung libre ka. Siya? Mahaba pa naman ang gabi. At naiinip na ako. Palagi akong nililigawan. Siyempre naman, kung walang manliligaw sa akin, ibig sabihin na wala na ang ganda ko. Ang tapang mo naman. Alam ba ng boyfriend mo? Hindi maganda ang boyfriend ko. Hindi lang niya alam. Ikaw, maganda ka ba? Sab mo, hindi maganda ang asawa mo. Nandito na tayo para magsaya. Huwag na nating pag-usapan ang asawa ko.
gising ka na. Sakto, handa na ang almusal. Pwede bang lumabas ka muna? Magpapalit ako. Anong ikinahihiya mo? Wala namang bago sa akin yon. Yude, gago ka. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Sige, sige. Ikaw na ang magbihis. Bakit mo ko tinitingnan? Di ako makakakain kung ganyan ka tumingin. Imposible. Ikaw na lang kumain. Ikaw na lang kumain. Hindi ako titingin. Tapos na ako. Tapos na. Oh, Wala ka bang nakitang kakaiba? wala. Bakit? Di ba ito ay para sa akin? Anong nasa cake? May laman yon. Isang sing-sing. Gusto kitang biglain. At ikaw? Ang nabigay ng sinak sa akin. Sinong nagsabi sa'yo na maging ganyan kaka-insincere? Ang dali-dali lang na ilagay mo lang ang sing-sing sa isang maliit na cake. Tapos ibabalik mo sa akin? Walang ganon. Kapag nasa kamay ko na ang isang bagay, akala mo, basta-basta mo na lang mababawi? Chloe, sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas na naginip ako na nabuhay muli ako. Kinuha mo ang perang pampahiwalay na ibinigay ko sa'yo at agad kang nagtungo sa France para hanapin si Xavier Locke. Ni hindi kita kilala noon. Akala ko kakatwa. Hanggang sa araw na iyon, nang tumakbo ka palabas ng club at hinawakan mo ako, nanginginig habang tinatawag ang pangalan ko. Dahan-dahan. Isang hakbang, nagkatotoo ang mga eksena mula sa panaginip ko. Saka lang ako, naniwala na talagang mayroong nakaraan at kasalukuyang buhay. Jude, Kahit sa pangalawang buhay man, handang-handa pa rin akong lokohin mo at mahuhulog pa rin ako sa'yo nang hindi namamalayan. kaya, alam mo na ang lahat mula pa sa simula? Alam ko, Ede, sumabay ka pa rin sa akin? basta ako pa rin ang laging niloloko mo, laging patatawarin kita. Sige na, huwag kang umiyak. Ang luha ni Ginang Elena ay mas mahalaga pa sa perlas. Maganda ba ako? Ang ganda-ganda. Oh, aking mahal. Anghel ba itong nagmula sa langit? Oh, ang ganda-ganda mo talaga. Kaya lang, ikakasal ka na. Ayokong pakawalan ka. Ano na ang gagawin ko? Nay, papasok siya sa pamilya natin, mga bishop, hindi sa ibang pamilya. Ano ang problema? Oo nga pala, papasok ka sa pamilya namin. Oh, mahal, pagkatapos mong ikasal, dapat kang pumunta sa lumang bahay. Tumira ka sa akin. Hindi pwede. Pagkatapos naming ikasal, hindi kami pupunta kahit saan ng asawa ko. Makinig ka sa akin. Kung magagawa mong sakta ng aking mahal, palalayasin kita sa pamilyang bishop. At hindi ko nahahayaang makita mo pa ang aking mahal. Paano ako magkakalakas ng loob? Ang asawa ko, sa paningin ko, ang siyang una. Kahit magkamali ang asawa ko, kasalanan ko yon. Hindi ako naging sapat na mabuti. Ganito dapat. Tita, kuya. Aba. Hindi ba't ito ang abay? Nandito si Flynn. Ito siguro ang nobya. Tunay nga na maganda parang diwata. Ang kuripot, tita. Hindi mo ba siya sasawayin? Nako, ang hipag mo talaga ay hindi dapat masyadong lumapit sa iyo. Kilala ka na sa iyong reputasyon. Isang nobya kada buwan ang pinapalitan mo. Kung hindi lang dahil sa kuya mo na nagpadala sa iyo sa ibang bansa, 3 taon na ang nakalipas, ang iyong reputasyon ay mas lalong sasama. Bawat buwan, may bago siyang girlfriend. Eksakto. Oh, 'di ba? Hindi tama 'yon.
Hoy, wag niyo akong pagtawanan. Oo, mahilig ako mag-enjoy, pero binibigyan ko ng settlement ang bawat girlfriend pag naghihiwalay kami. Sinasabi ng lahat ng ex ko na ang bait-bait ko. At sa tingin mo, dapat kang ipagmalaki dun? Pasensya na. Sabi ko na nga, pasensya na, okay. Nagbago na ako. Hayop ka, paparusahan kita. Nagbago na ako. Paparusahan kita. So, ang palit ng girlfriend bawat buwan at nagbibigay ng malalaking settlement pag naghihiwalay ay si Marco. Hindi ikaw. Mali pala ang akala ko. At dapat Mahal ko. Bakit ka nagulat ng ganyan? ikaw pa ang may ganang tawagin akong tusong lobo. Ikaw ang tunay na tusong lobo dito. Kung hindi ako tusong lobo, paano ko mahuhuli ang isang maliit na kuneho na tulad mo? Sa study room ka matutulog ngayong gabi. Siya. Ang tadhana ay isang bagay na nakalaan. Pero minsan, kailangan itong tulungan. Ikaw talaga ang nakalaan para maging asawa ko. Chloe. Sorry. Na-late ako. Ang traffic mula sa ospital, grabe. Nagpunta ka na naman sa ospital para alagaan si Xavier. Oo, ako naman ang nakabangga sa kanya. Kailangan kong panagutan. Sumama ako sa kanya sa rehab ngayon. Tapos, ipinakita ko sa kanya ang marriage certificate mo at ni Boss Marco. At parang lumala pa ang kanyang kondisyon. Ganon na lang siya umubo. Namutla ang mukha niya. Tingnan ko. Ang ganda ng outfit na to. Ang ganda. Tingnan ko pa. Tingnan mo to. Anong nangyayari? Bigla akong nahihilo. Susuka na ako. Ano? Susuka na ako. Buntis ka. Flynn, pumunta tayo sa ospital. Magpapalit muna ako. Sasama ako sa'yo. Kumusta na? Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor. Buntis ako. Buntis ka? At kambal? Kambal? Oo, yung sikat na kambal. Kambal. Mahal. Ang galing mo. Anong nararamdaman mo? Magkakaroon ka na ng bagong pagkakakilanlan. Papa, Ikaw din. Mommy. Naway, magkaroon tayo ng lakas ng loob na habulin ang kaligayahan.